Alam mo ba par, wag na wag mo pagsisisihan ang nakaraan. Matuto ka lang. At okay lang mahirapan sa mga bagay na alam mo may patutunguhan. Huwag magtiwala sa mga tao nagbabago ang damdamin sa paglipas ng panahon. Magtiwala ka lang sa mga tao na hinahatili pareho ang damdamin kahit na nagbabago ang panahon. Ito ang tandaan mo par, huwag na huwag kang maiinggit sa success ng iba. Gawin mo silang inspirasyon para mangyari sa iyo ang nangyari sa kanila. Tandaan, ang inggit nakakasira sa lahat. Hindi lang sa iyo, pati na rin sa paligid mo. Kaya bakit kailangan mo mainggit sa iba? Wala mo naman sa sarili mo ang sarili mo kakayanan. Huwag ka nang tumulad sa iba. Yung tipong alam naman nila yung kakayanan nila, maiinggit pa sa iba. Kaya ikaw, focus ka lang. Focus ka lang kung saan at kung ano ang goal mo sa buhay mo. Alam ko may pangarap ka, kaya focus ka lang sa pangarap mo. Kung gusto mo naman maging successful, dapat mong irespeto ang isang patakaran. Huwag ka magsinungaling sa sarili mo. Magpakatotoo ka. Oops, teka lang par. At kung ikaw umabot ka sa part na to, huwag na huwag mo pa kalimutan mag-follow. At comment down below kung saan umabot tong video ko. At yun lang. Maraming salamat pala sa bagong viewers natin at bagong nanonood ito. At bago lang dito sa aking page, welcome po kayo dito. Tapusin niyo po itong video ko at huwag niyo po ipagdamot ang isang follow at isang panonood. At alam mo ba par, tatlong bagay na hindi kayang itago ng matagal. Ang araw, ang buwan, at ang katotohanan. Alam mo ba par, ang mga matagumpay na tao ay laging may dalawang bagay sa kanilang mga labi. Alam mo ba kung ano yun? Una, katahimikan. Pangalawa, ngumiti lang araw-araw. Kahit na may pinoproblema, problema lang yan, solusyonan mo. Huwag mo nang gawing problema ang problema dahil problema lang nga yan. Masisira lang ang isipan mo ang problema, huwag mo nang problemahin dahil problema na yan. Gets mo ba? Gets mo? Oops, teka lang. Alam ko, umabot ka sa part na to. Huwag mo naman kalimutan na mag-follow. Par, isang follow mo lang, malaking bagay na. Okay, let's go. Balik ulit tayo. At kung nagustuhan mo itong video to, don't forget to share it sa iba. Para magkaroon naman sila ng idea at merong makaalam na meron palang video ganito. Ito lesson to, makinig ka at makinig kayo. Ang relasyon ay hindi namamatay sa natural na kamatayan. Pinapatay sila ng ego, ugali, kamangmangan. Bigyan kita ng isang matinding malalim. Kapag huminto ka sa pagsisikap na baguhin ang iba at sinisikap na baguhin ang iyong sarili, ang iyong mundo ay nagbabago para sa mas mabuhay at mahusay. Mahusay at mabuhay ng mahusay. Ito ang pinakamatindi at dapat mong tandaan. Ang pananampalataya at panalangin ay parehong hindi nakikita. Ngunit ginagawa nila posible ang mga imposibleng bagay na kailangan na mangyari dito sa mundo ito. Hindi para sa akin, hindi para sa iyo, hindi para sa iba, kundi pangkalahatan. Tandaan mo to. Tandaan mo to. Gaano man kahirap ang nakaraan mo, maaari ka magsimula at bumangon muli. Huwag na huwag kang susuko, par. At eto pa, tandaan mo to. Kagustuhan ng pagiging masaya. Maaari mong piliing maging masaya. May mga magpapalungkot sa iyo sa buhay. Pero nasa iyo kung magpapaapekto ka o hindi. Tandaan mo yan, nasa iyo pa rin ang sariling desisyon mo kung saan at anong linya ang tatahakin mo. Pwede sa masama, pwede sa mabuti. Ito pa yung pinakamatindi sa lahat. Sa mundong ito, gumawa ka ng mabuti o gumawa ka ng masama, may mga tao ipupuna
at mapupuna pa rin ang mga bagay-bagay. Kaya tandaan mo, so do what make you happy. Tandaan mo yan. Gawin mo kung saan ka masaya. Yun lang yun. Ang katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay puno ng sagot. Kaya nananahimik ang isang tao. Tumitingin siya sa mga bagay-bagay na kailangan niya malaman dito sa mundo. Kaya mas magandang tumahimik kaysa putak na walang laman. Ito pa, wag na wag mong sasabihin sa mga tao ang iyong mga plano at kung ano ang balak mong gawin. Tandaan mo, mahirap magtiwala, lalo na kung hindi mo kakilala ang pagsasabihan mo. Sa panahon ngayon, mas maganda magtiwala sa anino mo kaysa sa ibang tao. Alam mo, ito yun. Sa pagtahimik ka, hindi nila alam kung ano ang aatakihin mo. Kaya, nagdadalawang isip at magdadalawang isip sila para atakihin ka. Tandaan mo to, par, ang katahimikan ay isang pinakamagandang tugon sa isang tanga. Hindi ko sinabing tanga ka, ah. Common sense lang, common sense. Isipin mabuti. Ito pa ang pinakamatindi. Ang mga peking kaibigan, naniniwala yan sa chismis. Yung tipong nakatalikod ka, may makukwento sa kanila. Paniniwalaan nila. Pero tandaan mo, ang mga tunay na kaibigan, kahit ano, kapag nag-aangad ka ng mabuti para sa iba, ang mga magagandang bagay ay babalik sa'yo. Ito ang tinatawag na batas ng kalikasan. Tandaan mo yan. Tandaan mo to. Alam ko marami kang problema, pero lahat nagbabago. Huwag mong masyadong istresin ang sarili mo dahil kahit gaano pa kalala ang sitwasyon mo, magbabago at magbabago ito. Tandaan, bilog ang mundo. Minsan nasa ilalim ka, minsan nasa ibabaw ka. Umiikot ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya laban lang. Ang mga magagandang bagay ay nangyayari. Ang mga magagandang bagay ay nangyayari sa mga hindi tumitigil sa paniniwala, pagsubok, pag-aaral at pagpapasalamat sa Panginoong lumikha ng langit at lupa at ang kanyang anak na umako na kasalanan ng buong sanlibutan. Maging matyaga ka lang. Lahat ay darating sa'yo sa tamang panahon. Tandaan mo to, hindi mahalaga kung gaano kabagal ang iyong lakad. Hanggat hindi ka humihinto, tuloy lang ang laban. Tandaan mo to, ang kaalaman ay magbibigay sa'yo ng kapangyarihan. Ngunit ang karakter ay magbibigay sa'yo ng paggalang. Ito pa ang pinakamatindi. Ang mga manghuhusga ay hindi makakaunawa. Totoo yan. At ang mga nakakaunawa ay hindi kailanman kayang husgahan ng iba. Tandaan mo to, ang pagtulong sa isang tao ay maaaring hindi maapagbabago sa mundo. Ngunit maaaring itong baguhin ang mundo para sa isang tao. Yun na nga yun, mga katopax, mga par. Sa sobrang haba na mga sinabi ko, masyado nang mahaba to. Okay, kaya ikaw, at kumabot ka din sa part na to, don't forget to follow my page, comment down below kung saan umabot to, video to. At kung nagustuhan mo tong part na to at tong video to, wag mong kalimutan i-share para malaman nila meron palang isang vlogger na KZYTV ang pangalan. Peace out.